Victorian Music. Tara't makitune in sa pinagkakatiwalaang online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marinduque News Network. Lungkot sa buhay mo kabayan, tara na at makinig, amin ka na sasamahan. Ito na ang programa na magbibigay saya, saan mang sulok ng mundo, halina at makijamin ka. Magandang usapan, sagad sa kulitan ng lahat, nag-aabang sa makabago na tambayan. Ay bakit ganun baga, inabot na ako ng kaba. Ang pagbati mula kay DJ talagang anong saya. Sus pa rin inabaya, bata man o matanda, alamin ang mga balitang mula sa puso ng bansa. Humsikay mawawala pag nasunatan na iyan ang paboritong musika na kay sarap na pakinggan. Naging malapit ang malayo kahit sa ibang ibayo, nadama ang samahang may pusong pagkamarindokenyo. Yanigin man ng pagsubok, ops, tagay natin yan. O diba anong saya, shoutout muna tayo dyan. Kasama mo kami ngayon, tiyak walang maiiwanan. Santa Cruz, Magbubuwak, Torrijos, Buena Vista at Gasan, maghahatisan kasiyahan niya ng kanilang panata. Ito ang Marinduque News, buong mundo nagtitiwala. At makitune in sa pinagkakatiwalaang online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marinduque News Network. Parang nabaya, kaibigang kababayan, silip sa aming page, tayo ay magkwentuhan. Kung may kwento ka dyan, abay i-share mo na iya, pagkat si kabayan nandyan at ikay pakikinggan. Mula sa puso ng Pinas, serbisyo ang aming hatid. Marinduque niya, support ay di mapapatid. Totoong balita ang hatid at sa inyong ihahatid. Sa kamasulok ng mundo, kami inyong madidinig. May kwentuhan at tuwa na sa FB Live kasama mo. Ano man ang mga pagbati agad na sasabihin ko, relax mo lang ang sarili, dito ay kasali ka. Dahil sa bawat kwento mo, istorya mo'y panalo na. Tila ba isang libro ang pahinang tulad dito, na pwede pang matanda at bata ang ihahayag sa'yo. May usaping pangkabataan, kalusugan at pangbayan. Siyempre di mawawala ang Panginoon na madalas kong pasalamatan. Makitune in sa pinagkakatiwalaang online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marinduque News Network. Makitune in sa pinagkakatiwalaang online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marinduque News Network. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan. Idaan nyo nga ni po sa ngiti sapagkat kapiling kasama nyo po sa gabing ito. Oras muna, it's 9 minutes after 9 in the evening. Ako po ang inyong DJ Myong at sumasayang papawid sa pamamagitan po ng Lucky 7 Channel 3 at ng Marinduque News Network. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Metro at Mega Manila, magandang gabi po sa inyong lahat. At kumusta po kayo? Napakatagal po na panahon na hindi po tayo nagkadaupang palad at hindi po tayo nagkakitaan. Dahil po yan sa napakarami po na mga gawain at mga aktibidades na kailangan pong gawin ng inyong lingkod. Kaya naman sa lahat po ng ating mga kapamilya, sa lahat po ng ating mga kalalawigan na patuloy pong nanunood ngayon dito sa atin pong live feed, kumusta po kayo mga kapamilya? Yan! Alam, mag-TikTok po muna kita ngayong gabi. Yan! Sa lahat ng ating mga kabarangay,
sa lahat po ng ating mga kapamilya, sa lahat po ng ating mga kalalawigan na nanunood po ngayon dito po sa ating live feed. Magandang gabi po muli sa inyo. Gayun din sa lahat ng atin pong mga kalalawigan na nandito po sa Kapuluan. Of course, sa bayan po ng Santa Cruz, magandang gabi po dyan sa kanilang Mayor Tonton Uy. Gayun din po sa ating mga kababayan dyan naman sa bahagi ng Buena Vista. Nandyan po kami bukas dahil meron po kaming kapihan with Mayor Nancy Madrigal. Yan, sabayin po ninyo ang ating TikTok. Aba, ay napakatagal ko pong hindi kayo nakaulayaw. Ano po? Ay ano pong giliw at pagkamis ko po sa inyo, mga kapatid. Sana daw ay maganda na nadating ang ating live feed po sa inyo. Dahil sa TV, parang yan ang puti ko. At parang nangingislap ang aking balat. O yung mga nanonood po sa kanilang mga telebisyon dito po sa bayan ng Gasan, bayan po ng Mugpog at bayan ng Buwak. Aba, ay ano po ang hitsura ng inyong lingkod sa inyong mga telebisyon? Parang yanong puti po. At parang kita inakaina ng araw at ng langit. O yung mga kababayan naman po natin na nanunood sa pamamagitan po ng ating social media account sa www.facebook.com/marinduquenews. Aba, ay nanunood ang aking mahal na pamangkin na nandyan sa Bulacan na yanong mag-TikTok. Wah! Yan ang ganda po ng dating natin sa social media. Marami po akong bigay na mga updates sa inyo. Ano po, patungkol naman po sa pag-uwi dito po sa ating lalawigan. Oo, miss na miss ko na rin po kayo, kabayang Henry Taglelaso, which I understand. Nanunood, live na live. Mga kababayan po natin sa bahagi ng Torrijos, sabi ko sa nanay ko, nanay, manood ka ngayon dahil ako'y masalang. Ikaw ay abatiin ko ng totoo. Oy, nanunood, Konsehal Alfredo Fred Rosales ng bayan ng Torrijos. Good evening. Yan ang lakas daw natin dyan sa bahagi ng Quezon City. Bernadette Menorca, ay DJ, napakaganda po man din ng iyong live feed. Through Facebook ako po ay nanunood. Ay habang nanunood ka, kabayan, tumayo ka. Itaas ang iyong mga kamay at ang daliri sa iyong hinliliit ng iyong paa at sabayan mo itong TikTok mashup na ito. Ayan, namali ng pindot. Teka, mamaya po muna ang balitaan kasama naman si DJ Myong. Dito po muna kita sa ating mga batian portion. Ano po, dahil marami po kitang mga abigay na update sa inyo. Yan! Kita po muna ay magkasiyahan. Bagamat ang NCR ang National Capital Region ay muling ibinalik sa General Community Quarantine, ay mamaya na po kita magseryoso. Kita po muna ay magbubulan ngayong gabi. Parang yanong lakas ng dating ng ating audio.
O, ka po muna ha, yung mga nagtatanong po na mga kababayan natin at nanood po sa ating live feed kanina, ay umantabay po kayo dahil mamaya apasadahan po natin ang inyong mga katanungan. Parang yan nung katuwa nung aking mga nada-download na mga kanta sa TikTok ay ako'y nakikiuso ay parang hindi ako inapagbigyan. Ayan! Yan nung kakatuwa ng mga tugtog din ay Teka po ha, ito. Ayan, nasayaw na, kabayang Bernadette Menorca. Pa-shoutout po sa mga taga Makulapnit. Yan, sa lahat po ng ating mga kababayan muna dyan naman sa labas ng kapuluan. Ulit. Dahil pumasok na si kabayang Elmer Peregrine. Ulit sa intro, dahil hindi ako makapag-focus kanina, dahil kanina ko pa inapindot at naghahanap ako ng magandang background music sa atin namang erguhan kasama ang inyong lingkod, DJ Myong is in the house. Magandang gabi mga kabarangay. Ayan, ulit natin. Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, mag-ingay. Of course, sa atin pong mga kababayan na nandyan naman sa labas ng Pilipinas. Unahin natin mga kapamilya na nandyan po sa Hong Kong, kay Ate Ninette Patetico at Ate Minalyn Palma. Gayun din sa ating mga kapamilya at mga kalalawigan na nandyan naman sa bahagi ng Japan. Arigatou gozaimasu. Si kabayang Rowena Sota Sato ay nandyan. Of course, sa ating mga kababayan din po na nandyan naman sa United Arab Emirates. Naku, napakadami nating mga kabarangay at mga kalalawigan ang nandyan po sa gitnang silangan. Base po sa ating analytics sa ating pong Facebook page. Yan po ang nangunguna na bansa na nanunood sa atin pong social media platform. Kaya yung mga kababayan po natin ngayon na nanunood dito po sa ating live feed na nandyan sa gitnang silangan, isulat po kung nasaan kayong lugar ngayon. Nandyan po baga kayo sa Dammam, dyan po sa Dubai, sa Riyadh. Ayan, mga kababayan din po natin, dyan naman sa United States of America, sa bansa ni Uncle Sam, sa bansa pala ni Uncle June. Uncle Celso Mataak, nakausap ko lang kanina, at kay Auntie Vilma. O gayon din yung atin namang mga kababayan na nandyan naman sa Europa. May mga kababayan kita dyan sa Norway. O si Ate Rosalinda Hegel Mizeta na nandyan sa Norway. Gayon din mga kababayan natin sa Germany, kay kabayang Lilia Morillo Perder. O sino pa? Kung kayo po ay nandyan sa labas ng Pilipinas ngayon, mga OFW, i-komento daw po nga ni kung saang bansa kayo nanunood ngayon. Yan, Rosemary Canieta Nite is watching. Dennis Reynoso na yan o ang pagtawa ngayon. Oo, tumutok lamang po kayo dahil mamaya ay magabigay po kita ng update patungkol naman sa pag-uwi din sa ating mahal na isla. Batiin ko pala ang aking mahal na Tita Lenny na ayaw magpatawag ng Tita Binggol. Live na live mula dyan naman sa bahagi ng Bulacan. Nanunood ngayon, kayo po baga ay kumain na ano po ang inyong ulam? Alam mo, ang ulam ko po ngayon ay bumili ako dyan sa baba. Dini po ay meron na night market dini sa bayan ng Boac.
Bumili ako kanina. Sabi ko, ang abilhin ko ay Bicol Express na maiba naman. Ay kaya lamang ipagparoon ko ay ubus na. Ay di sabi ko ay nako, ay adyo ay sumira na ari. Natatakam pa naman ako na gusto kong ulamin ngayong gabi ay Bicol Express. Ay kamukat-mukat ka. Ay ang aking naabutan na laang ay barbecue. Sabi ko pwede na aring, barbecue na aring. O ay di bumili na ako kanina. Pag akyat ko din sa studio, kumain muna ako dahil alam kong marami po kayong atanong sa akin ngayong gabi. O ay di ang kumain na ako. Pagkakain ko ay adyo anong kunat ng baboy. Ay special shoutout pala sa binilhan ko ng barbecue diyan sa may harap ng ano yung tawag dito ay Market Blue Building dini po sa Buwak. Ayan nung kunat naman ng baboy. Kala ko baga naman ay may moratorium na nga ni dini na bawal nang maglabas ng at bawal nang magpasok ng karne at buhay na baboy. Ay bakit naman yung nabili ko kanina ay yanong kunat. Ay parang yung nanonood pala ano. Itong si Tito na nandyan sa Iloilo. Yan. Ay talaga naman, yan ang pong kunat. Pero sa amin sa Toriosa, hindi po makunat ang baboy. Pero may kakilala po ako. Na yano rin po ang kunat. Ang kunat po ay parang balatan. Yung balatan na nakikita po sa hibasan. O, teka po muna ha. Nandyan po ang nanunoodin mga kababayan natin. Virginia Prevado Bautista. Sabi lang ay baka po yung karne na bili mo kanina ay matsura na, matanda na. Parang si kabayang Elmer Peregrine. Matanda na'y makunat pa. Ay, joke lang po yun ha. Kabayang Elmer, yan naman yung nabula-bulaan ko po dahil yan ay permi namang nakasuporta sa atin. Oo, ganon po yun. Baka matanda na po yung baboy. Oo, parang matsura na ang tawag sa atin ay matsura. Ano po? Yung mga nasa 70 na po ang taon. Oo, ang mga tanong ng ating mga kababayan ay papaano baga ako makakauwi dyan? Huwag po masyadong excited maya-maya. Pasadahan po muna natin ang mga pagbati. I-comment po kung nasaang lugar kayo nanonood ngayon. Bakit ganun kanina pa ako background music? Ay nagsambog pala yung aking nasa YouTube at saka yung aking nasa DJ app. Tuloy anong gulo siguro nun. Mamaya ko na lang balikan. Eto, Duyugan Recaña Leon is watching all the way with love from Taguig City. Sabi lang ni kabayan, ay nako, manang na po ang baboy. May tawag sa amin yan sa Torrijos. Ano nga nin tawag nun ay? Yung matandang baboy. Ano po ang tawag sa matandang baboy? O ay di Lola Baboy. Ay, joke lang po yun ha. Ay, ang OA ko ngayon. Teka, may nanonood daw mula po sa Spain. Kumusta po dyan sa Spain? Watching from Bulacan. Magandang gabi kabayan. Chris Del Mundo Rio Florido is also watching. Watching from Quezon City. Pa-shoutout naman po dyan kabayan. Ervin Palada Mascolino. Teka, dahil marami pong mga kababayan natin na nagapabati. Ano nga ning tawag sa amin ng mga taga-Torrijos? Ano pong tawag nga ni sa atin ng matandang baboy? Yung makunat na. Yang mga makunat na baboy, yan po inagawa naming batchoy. Hindi pala batchoy, yun palang humba. Humba na matamis.
Oo, na inalagay sa silupin o sa plastic dahil yan po ang natitira sa handaan. Humba po ang tawag dyan. Masarap po yan, medyo matitamis-tamis. Yan po ang perming natitira dahil medyo mataba-taba. Nanang na, yan. Watching from New York, Cubao. Ay, totoo bagang nasa New York ka, Eds Morelio. Makabulaan ito ayo. Hambog na'y bulaan pa. Kaya hindi nalaki. Nanang ang tawag doon sa Torrijos. Oo nga ni nanang na. Si Faith Ashley Lee, nanunood, Matsura. Ronald Rianzares Regis, ang mga taga-Mugpug at taga-Malibago siguro ito, ano. Oo, Frederick Ruben Pesciano, nanangani po ang tawag noon, matanda na. Nanang asawa ni Tatang. Hi, kabayang Maribel Cruz. Maribel Morillo Cruz, pabati naman po sa Sawi. Sa Gingoyon and Morillo family. Oy, nanonood po dyan sa San Francisco, Hagonoy, Bulacan. Frederick Rubin Pesciano. Ayun! Tama si kabayang Jerry Ramiro. Ang tawag dyan sa amin, sa Torres, bukod sa nanang, para ang tawag sa atin, mas alam ko na ang tawag dyan ay pampam. Ang galing ni kabayan, Jerry Ramiro. Yan, pampam. Opo, pampam talaga po ang tawag niyan sa Torrijos. Matandang baboy. Matsura po yung baboy at saka po yung baboy na matsura ay makunat po yon. Pero ang tawag talaga niya sa amin ay pampam. Oh, ay sa buwak, hindi ko po alam kung anong tawag sa matandang baboy. No woman, no cry. No, you look like you could be a Lisa or a Teresa. I'll let you know that you should be with me. You look like you could be a Lindsay, maybe a Nash. Kaya batiin ko rin ang aking mahal na Tito Bong at Bong Tam. Bong Tamgo. Oh, ang galing ni kabayang Jerry Ramiro. Yan. Pa-shoutout naman. Dahil dyan, shoutout Yodan Santos, hi DJ, worried ako kasi hindi tuloy ang pag-uwi ko. Sad. Ay, sabay tawa. Joke lang po. Peace, kabayan, peace. Mamaya, balitaan ko po kayo. Mamaya kitang magkakwentuhan. Hinggil naman doon sa pag-uwi po din sa ating lalawigan. Ay, i-share nyo po muna ito dahil yung mga hindi po mag-share nitong ating pong live feed ngayon ay atubuan po ng butol na hindi naalis ang kati. Kaya i-share nyo na po itong ating live feed. Who's gonna be your babe? Hi, DJ! DJ? Hindi ko naririnig yung pangalan ko, hindi mo ako inabati. Angeline Rehencia is listening right now, right there.
O kaya kayo po ay mag-share na dahil baka po kayo tubuan ng butol na hindi naalis ang kati. Mas makati po sa kanya. Ay, mas makati pa sa higad. Mas makati pa dun sa kapitbahay. Ay, baka buni po yan na hindi naalis ang kati. Sabi ni Dennis Reynoso. DJ, pa-shoutout naman ako. Kanina pa ako nagpabati sa iyo. My name is Menchi Revilla Maritana na yanong ganda. Binati ko na ha. Leia Sase, nanunood mula naman dyan sa General Trias, Cavite. Oy, nanonood pala JC Logatok. Nasira ang tuktok. Joke lamang, JC ha. Happy birthday, JC Logatok. Ibatiin nyo naman po mga kababayan. Ang aking mahal na kaibigan, JC Logatok po ang pangalan. Happy birthday sa iyo, kaibigan. Ayan yung mga nagatampo dahil ako daw po ay suplado. Pasensya na po. Duro talaga ang mga nagapaabot ng mga pagbati. Nilagay ko na po dyan sa screen. Napabasa po yun ng mga kababayan natin na nandini po sa Gasan. Gasan, Mugpog at saka po sa dini sa Buak na naka-live po ako ngayon sa Channel 3, Lucky 7 Channel 3. Live na live po kita ngayong gabi. Kaya aayusin nyo po yung pagsulat nyo dyan dahil lahat po ng inyong mga pagbati ay pwede nang mabasa sa TV. May nasapaw po bagang ano dito? Boses? Wala. Alin taari? Doon po baga sa audio ko ay may nasapaw na iba, wala. Maliban din sa background music. Doon sa may commercial, ayan, yung yung sa mga pulis na yan. May nasapaw po baga? Wala naman o meron? Komenta daw po nga ninyo yan at para waring wala ako din yung kasama, ako'y nag-aisa. Ayan, yung mga hindi ko po nababati sa salita, ay mababasa naman yung mga komento po nyo dyan. Ayan, isa-isahin natin. Watching from Europe, hi sa tatay ko sa Paye na si Jose de Luna. Ang pagbati ay mula kay G de Luna. Ano ito? Ano yan? Wala daw. Okay naman pala. Menchi Revilla Maritana, Yano DJ yung music mo ay nakakawala ng antukin. Wala man ding nasapaw. Oy, nanonood ang aking mahal na Tito Bingbong. Bingbong Gotham. Ayan na, pwede na. Tito Bong! Yung aking request wag mo kakalimutan. Walang bati pag walang regalo. Joke lang po.
Oy, na-miss ko po kayo, mga kababayan. Ang tagal po natin hindi sumalang. Ang dami pong gawa. Talaga naman. Kailangan ko lang pong kayo ay aking kausapin at ako po'y makipag-erguhan sa inyo ngayong gabi. Dahil alam niyo po, ang dami nating mga kababayan nagtatanong, ano na ang status ng pag-uwi dyan sa lalawigan kong mahal, sa lalawigan kong sinta, kadikit ng aking pusod, kadikit ng aking kaluluwa at puso. Kaya naman yung iba ay gustong-gusto nang umuwi din pero dahil sa lintibis na COVID-19 pandemic na ito, ay naantala. Ngayon pa naman ay malapit na po ang Semana Santa. Ito po yung panahon kung saan ang mga bawat pamilya din sa ating lalawigan, yung mga hindi nauwi ng mga isang dekada, nauwi ng 5 taon, mga hindi nakakauwi sa napakahabang panahon. Ito yung panahon at pagkakataon para makadalaw din sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero dahil nga po dito sa pandemyang ito na ating nararanasan, ay di na rin nga po ang alam. Oy, nanunood, J-Mark Kinikito. Ayaw kong sabihin yung malaban po ng Tong Its. Ay, hindi po ako mahusay dyan. Wala DJ, okay lamang ang audio mo, sabi ni Lynn Lucy. Oy, kabayang Lynn Lucy, pumaron ako dyan sa Balimbing, sa bayan ng Buwak, dahil binisita ko at nakikain ako ng handa noong birthday ni kapatid ng iyong mahal na asawa. Araceli Belmonte nanunood, JC Lugatok. Naisound DJ Myong, ako'y natutuwa. Habang nag-payroll ay gising na gising talaga ako sa panunood at pakikinig sa iyo. Dinagdagan ko ang iyong komento. Mga kababayan. Oy, bakit may gaon yun? Ay, may puso. Kapag naglagay ng emoticon na tatabunan, ay Ito'y si Chel Alagdon, si Duyugan Recanya Leone. Ay, nandun napunta sa TV yung mga emoji ninyo. At yun ay ganon. Nanonood daw mula dyan sa Kingdom of Saudi Arabia sa Shaiba sa Aramco. Happy birthday kay Ate Mila Linga Latorena at best wishes kay Al Jerome Linga at kay Camille Morales. Thank you DJ Myong. Ang pagbati mula kay JR Linga Malabiga. Malabiga. Anong pronunciation nun? Malabiga o Malabiga? Good evening, DJ Myong, watching from San Pedro, Laguna. Mary Ann Bustamante Delgado. Nag-share na daw ng ating live feed si Tita Lenny Tam, Maria Lenny Tam, na mahal si Pangulong Duterte. Sabay taas ng kanang kilay. Alam na alam ni Tito Bong at Tita Lenny yan. Mga kababayan po natin, kung kayo po ay nanunood ngayon sa atin pong telebisyon, pwede po kayong, hindi kita naglagay ng hotline number din ay baka may mga kababayan kitang nanunood sa kanilang mga telebisyon ay hindi makapagpaabot ng kanilang mga pagbati. Teka po, at na mukhang maraming nagpaabot dito sa ating hotline number. Teka po ha. Eto, nanunood ang ating mga kababayan. Teka po ha, alagay ko lang yung hotline number dahil alam ko po may mga kababayan kitang nanunood. Ako'y umikot dito sa bayan ng Buwak at sa bayan ng Gasan. Marami po palang nanunood sa TV. Kaya alagay ko po yung hotline number para makabati po kayo sa atin.
Ayan na po yung hotline number. Kung gusto nyo pong tumawag at makipag-erguhan po sa akin ng live na live, ay pwede po kayong tumawag sa pamamagitan po ng 0925-8859-578. Kabayan, 0925-8859-578. Mga kababayan po natin na nanunood dito po sa Bayan ng Buwaksa gamit ang kanilang mga cable television sa pamamagitan naman po ng Lucky 7 Channel 3. Yan, pwede po kayo diyang tumawag at makipag-erguhan at makipaglambingan at makipagbubulan po sa inyong lingkod. Pa-shoutout naman sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa Malinaw, kay Tirso de Luna, lalong-lalo na po kay Pedring. Dito ako sa NCR, pa-shoutout naman sa Daikitin, si Atong Demehilio. Si Marina Peralta Lascano, magandang gabi. DJ Myong watching from Batangas. Sale Esteban Juan Lining, good evening. Pabati naman po sa aking mahal. Happy birthday kay Bienvenido Lining. Si Tita Lenny ay yanong bulaan din. Ay nag-share ako dahil ayaw kong tubuan ng butol na hindi naalis ang kati. Ayan na po. Inagawan ko muna ng slot ngayon si DJ Adrian dahil meron lamang po akong mga mahalagang mga impormasyon na abigay po sa inyo. Patungkol naman po ito doon sa mga katanungan at concern ng ating mga kababayan sa kung papaano sila makakauwi. Gayong meron na silang pre-approve na SPAS mula naman po dyan sa ating SPAS website. Sagutin ko po yan maya-maya lang po ha. Tumutok lang po kayo. Yan ang pagtampo ni Mario Mapalad, Ako po talaga naman po ako'y bulaan. Bulaan ay hambog pa. Ano kabayang Mario, maghintay lamang po dahil marami kitang mga kababayan ang talaga namang nakatutok po dito sa ating live feed. By the way, kabayang Mario Mapalad, saan ka din sa ating lalawigan? Thank you sa pagbati, DJ Myong, Sally Esteban, Juan Lining. Shell Alagdon is also listening and watching right now. Jacqueline Mingo, ano ito? Saints? De Santos. Naku, pinag-isip pa ako. Magandang gabi, DJ. Pabati naman po sa aking mga kamag-anak dyan sa Tungi, Buena Vista, Marinduque, de Los Santos at Cuartero family. Maraming salamat po. Si Jack po ito ng Banton Romblon. More power and stay safe and stay healthy, kabayan. Magandang gabi, pabati naman po sa Milaya family sa Kanat, si Eden Palse po ito. Okay, mga kababayan, mag-commercial lamang po ako. Sobrang bilis lamang po nito. And then afterwards, yung mga katanungan po ninyo patungkol sa pag-uwi din sa ating probinsya, sagutin na po nating isa-isa. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ako. Makalipas lamang ang ilang mga paalaala.
At muli po tayong nagbabalik sa atin ng mga erguhan with DJ Myong. Oras muna sa Pilipinas at sa buong kapuluan, 9:45 na po ng isang magandang gabi. At para naman po sa mga balitang nakalap ng Marinduque News Network. Cavite, Bulacan, Laguna, Rizal, NCR, balik GCQ. Naprobahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang muling pagbabalik sa General Community Quarantine o GCQ sa mga lalawigan ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal mula March 22 hanggang Abril 4 habang ang National Capital Region ay nananatili pa rin sa General Community Quarantine o GCQ. Batay sa nakasaad sa Interagency Task Force o IATF Resolution number 014, ang tanging essential travel paloob at palabas ng mga nasabing lugar ang papayagan pero mananatiling operational ang lahat ng public transportation kaakibat ng pagpapatupad ng itinakdang limitadong kapasidad. Una, lahat ng mass gatherings tulad ng religious gathering ay ipagbabawal. Ang pagsasagawa ng face-to-face meeting ay hindi po ipinapayo. Pangalawa, lilimitahan sa 10 katao ang dapat na dumalo sa kasal, binyag at funeral services. Pangatlo, pinapayo sa pribadong sektor ang pagpapatupad ng 30 to 50% operational on-site capacity. At pang-apat, dine-in restaurants, cafes at establishments ay lilimitahan sa delivery, take-out at papayagan naman ang outdoor o al-fresco dining. At panglima, hindi rin po hinihikayat ang pagkakaroon ng bisita sa mga kabahayan at pinapayo rin ang pagsusuot ng face mask sa loob ng mga tahanan. Magugunita na 3 araw nang nakapagtatala ng higit 7,000 kaso ng COVID-19 ang naitatalang bagong kaso kada araw dito po sa ating bansa. Samantala ngayong araw po isang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang naitala ng ating Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU ngayong araw. Alam nyo po, ang kaso po dito sa ating lalawigan ay pumalo o umabot na sa 304. At ang atin pong Marinduque case number 304 ay isang babae, taga-riyan naman sa Butilaw, Santa Cruz, Marinduque. Siya po ay mayroong travel history na nagmula po dyan naman sa Bacoor, Cavite. Dumating po ito sa ating lalawigan noong March 15 at aniya ay wala naman daw po itong exposure sa anumang confirmed case ng COVID-19. Siya po ay nagkaroon ng sore throat, mayroong sipon at medyo malat ang boses. At kinumpirma nga ni po base po sa resulta nito ngayong araw, March 22, ay positibo po ang nasabing individual sa COVID-19. At kasalukuyan na po itong nandiyan sa Municipal Isolation Facility ng bayan po ng Santa Cruz. Sa kabuuan ay mayroon po tayong 5 active cases. 4 po ang mula sa Mugpog, samantalang isa nga ni po ang nagmula naman sa bayan ng Santa Cruz. Ito po yung pagkakasunod-sunod mga kapamilya, mga kalalawigan, mga kababayan. Ang bayan po ng Buwak ang may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Kung saan mula po noong nag-umpisa po itong pandemic na ito,
ay 106 po ang total confirmed cases dito po sa bayan ng Buwak. Sinundan po yan ng bayan ng Santa Cruz na mayroon pong 50 COVID cases. Sa bahagi naman po ng Buena Vista, 42, gayon din po sa bayan ng Gasan. At sa bayan naman po ng Mugpog, apat na po ang naitala pong kaso ng COVID-19. Samantalang ito po ang bilang ako po ay taga-bayan ng Torrijos. Ang naitala lamang po sa kabuuan ng bayan ng Torrijos ay 24 as of this moment. Kung matatandaan po ninyo, ang unang confirmed case ng COVID-19 sa atin pong lalawigan ay ang bayan po ng Torrijos. Yet, ang bayan po ng Torrijos ngayon, ang pinakamaliit o konti ang naitalang COVID-19 cases sa buong lalawigan. Mayroon lamang po kami dyan sa bayan ng Torrijos, total COVID-19 cases, 24. At sa ngayon po ay wala po kaming active case dyan po sa aming bayan sa Torrijos. Kaya naman ang atin pong pagsaludo sa atin pong mga frontliners at mga magigiting na mga doktor at mga nurse dyan po sa bayan ng Torrijos sa pangunguna ni Dr. Chris Mangunay. Ang amin pong pagsaludo sa inyo. At of course, sa lahat na rin po ng ating mga frontline services, naikumpara ko lamang naman ito dahil alam nyo po, noong kasagsagan ng pandemya, nung pumutok po itong COVID-19 dito po sa ating bansa, ay talaga namang takot na takot po ang tao. At ako po ay galing sa bayan ng Torrijos at ako po din nagatrabaho sa bayan ng Buwak, ay talaga namang naranasan natin yung unang bugso nito, yung parang discrimination. Ay sa bayan ng Torrijos unang pumutok at unang nagkakaso ng COVID-19 ay talagang pag naparinig ka sa bayan ng Buwak ay parang nakakailang. Pero ngayon nakakatuwa na at least kahit papaano sa kabila siguro maraming learnings na natutunan ang ating mga medical practitioners diyan po sa aming bayan. Kaya naman sa mga sumandali pong ito ay 24 lamang ang naitala sa aming sa aming bayan. Gayunpaman sa kabuuan, kita naman po aisa, mababa pa rin po ang 304 sa buong rehiyon ng Mimaropa. Gayunpaman, sana po ang atin pong dalangin, sana po ay hindi na yan dumami pa at hindi na tumaas pa at hindi na madagdagan pa. Sa anumang bayan dito po sa ating lalawigan, sana yan na po ang huli, si case number 304. Gayunpaman, nararanasan nga ni po natin, base po sa mga ulat na atin pong napapanood po sa National Capital Region o NCR, patuloy po ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa buong Pilipinas. Sa katunayan nga ni po, lagpas 8,000 ang naitala po ngayong araw. Pinakamataas po yan sa kasaysayan mula po nang pumutok ang pandemya dito naman po sa ating bansa. Kaya naman kayo po ay aming pinaalalahanan, dobling ingat kabayan. Dahil kapag tuloy-tuloy po ang pagtaas niyan, ay nakikita naman po natin ngayon kung ano po ang nagiging consequences. Ito na nga ni po, dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 sa atin pong bansa, ay ibinalik nga ni po sa General Community Quarantine ang ilang mga probinsya, kagaya po ng Cavite, kagaya po ng Bulacan, Laguna at Rizal. At of course, ang National Capital Region ay nasa GCQ pa rin po. Ibig sabihin, may bago pong mga panuntunan na inilabas ang Interagency Task Force o IATF. Ito po yung Resolution number 014. At dahil po dyan, apektado po ang pag-uwi ng ating mga kababayan din po sa ating lalawigan. Ngayon, mga kababayan, kung kayo po ay may mga katanungan sa inyong lingkod,
ay atin pong sasagutin yan. Bilang ako naman po ang inyong Provincial Information Officer ng Philippine Information Agency, ay nakipag-coordinate na po ako kanina sa mga concerned agencies at mga individual para magkaroon ako ng mas maraming idea at para matugunan ko po ang inyong mga katanungan. Julian Guevara nanunood. Good evening po, DJ Myong. Pabati naman po ang aking mga kamag-anak at pamilya Liwanagan sa Buwak at Bagtingon, Buenavista, at pabati na rin po sa nanay ko na mag-birthday po sa darating na Wednesday. Happy birthday, nanay. Oh, ayan. DJ Myong, pa-shoutout naman kay Teacher Darwin Lego. Si Michael Rabi po ito. So ngayon mga kababayan, kung kayo po ay may mga tanong sa pag-uwi din sa ating probinsya, ay bukas na po ang ating comment section box para naman po dinggin ang inyo pong mga question o ang inyong mga tanong sa pag-uwi din sa ating lalawigan. Oy, si Tito Nelson Nase ng Dream Favor Travel and Tours is also watching right now, right there, dyan po sa bahagi ng Barangay Santol, Buwak, Marinduque. Gayon din ang aking Tita Susan Nase na napakaganda noong araw ng Sabado. Of course, araw-araw yang maganda. Pero mas lalong gumanda sa napakaganda namang kasuotan. And congratulations pala, no, sa ating kaibigan, si Toby Hamilia, at saka ang aking pinsan na si Fatima at kabatch pala ito sa Our Mother Perpetual Succor Academy at dyan sa Torrio Central School. Si Fatima, Maria Fatima Apostol. Congratulations to the both of you. Nako, saan kaya naka-stay yan ngayon? Balita ko yun nandyan nag-honeymoon sa Ian's Resort, sa Ian's Mountain Resort, dyan naman sa Mauway-Uway, ano? Ngayon ko lang naalaman, ako ay kakasabi ng ang Ian's Mountain Resort ay nasa bahagi ng Maranlig. Yan pala ay nandyan sa Mauway-Uway. Ay nako, pasensya na po ha. Oy, dyan daw sabi lang ng matatanda, yung bagong kasal na si Mr. and Mrs. Toby and Fatima Hamilia, ay dyan daw pulot gata, dyan naman sa Ian Mountain Resort, dyan sa Mauway-Uway, Torrijos, Marinduque. Hala pasihi ang balis, at sana naman ay pag labas ninyo dyan, ay 3 na kayo, ano? Kaya again, congratulations sa ating mga kaibigan. Si Jake ay napurnada tuloy ang uwi, lintibis na COVID yan. Sabi ni Rosemary Cañete Initin, special shoutout din sa amin namang supportive na kaibigan, Jason Malalad Hermosa. DJ Myong, pa-shoutout na rin kay Chairman Dexter Lego ng Barangay Lusok, Santa Cruz, Marinduque. Yano yan, kabayan. O sige po, kung may tanong na po kayo, ay atin na pong abuksan ang atin pong hotline number at ang atin pong comment section box para po sa inyong mga concern. O ayan! Ito, para sa mga update po ninyo, yung iba nahihirapan at nagatanong, ako ay taga Marinduque pero nandyan na naka-stay sa Metro Manila o sa mga karatig probinsya. Hindi na ako nauwi sa lalawigan pero dyan ako pinanganak. Ako po baga ay matatawag na residente ng isla. Hindi na po kabayan dahil kung kayo po ay hindi na nakatira at mas marami po ang stay ninyo sa labas ng Marinduque dahil nandyan na po ang inyong trabaho, ibig sabihin, hindi na po kayo residente ng ating lalawigan. Subalit, kung kayo po ay nandyan nakatira at ang inagamit nyo pa ring address ay dini po sa ating lalawigan, at the same time, kayo po ay may valid ID na nagapatunay na dini po kayo nakatira, still, kayo po ay residente. Madami kasing mga nagugulumihanan. Dahil yung iba, miski pinanganak dini, pero hindi na po dini nakatira sa mahabang panahon at wala ng ID. Ibig sabihin, hindi na po kayo residente dini sa ating lalawigan. Gayon pa man,
Nalito na tuloy, nagkalituhan na. Gabigay na lang po ako ng sample para mas mabilis niyo pong maintindihan. Ganito po man din mga kababayan, napakahalaga po talaga noong kapag kayo po ay fill in, nag-complete ng isang form, meron po doong nakalagay ay present address at saka permanent address. Napakahalaga po niyan mga kabarangay. Ako po ay matagal na nagtrabaho dyan sa Metro Manila. 10 taon po ako na nagtrabaho dyan. Gayon pa man, miski ako po ay nandyan sa Metro Manila, ang akin pong permanent address nakalagay po dun sa aking kumpanya na pinagtatrabahuhan ay ang amin pong barangay, dyan naman sa Barangay Buangan. Yan po ang nakalagay sa aking form. Lahat ng form na inapirmahan ko po, miski ako'y nagatrabaho dyan sa Metro Manila at miski nandyan ako nakatira for 10 years. Ang nakalagay po sa mga form na inasulatan ko ay ang permanent address ko ay dini po sa Marinduque. Ang akin pong present address ay di yung address kung saan ako nakatira dyan sa Metro Manila, which is sa Mandaluyong by that period. Kaya lumalabas, ako pa rin po ay residente ng lalawigan dahil dini po nakalagay ang aking mga dokumento, mga legal documents na akin pong inagamit. So nakikita nyo po yung kahalagahan ng permanent address at saka po ng present address. May tanong. Nung umuwi po ako dito, hindi po ako nahirapan ng pag-uwi dahil meron po akong, pagtingin ko po dun sa barangay namin, miski 10 taon po ako dyan sa Metro Manila, kasama pa rin po ako doon sa list ng mga residente sa aming barangay. Dahil dyan, na-issuehan po ako noong provincial ID na inabigay ngayon ng pamahalaang panlalawigan. So, napakabilis po para sa akin dahil still, even ako po ay nagtrabaho at tumira dyan sa Maynila for 10 years na dere-derecho. Nauwi lang po ako, permi lang po ako nauwi din, mga 2 months by then. 2 months or 3 months. Pero still, miski ako po ay nandyan sa Metro Manila nagatrabaho, ay ang permanent address ko po na ginamit ay dini po sa ating lalawigan. Kaya dire-diretso po akong naging botante ng atin pong isla. So mahalaga po talaga na maintindihan ninyo yung mga form na inapila pa ninyo dahil eventually in the long run magkakaroon po yan ng mga concern. Kagaya nga ni po ng mga concern ng ating mga kababayan ngayon. Nahihirapan silang umuwi dahil dun sa kategorya na kapag ikaw ay hindi na residente ng ating lalawigan at gusto mong umuwi din sa ating probinsya, kailangan mong mag-undergo ng RT-PCR test. Ay yung iba nagasabi, ako naman ay taga Marinduque, dyan ako tumira, dyan ako pinanganak, nandyan ang nanay ko, nandyan ang tatay ko. Pero mamukat-mukat ka ay hindi naman na pala dini nag-a-stay at hindi na rin inagamit ang kanilang bahay dini kung saan siya pinanganak, bagkus ang inagamit na niyang address ay kung saan siya nakatira. As in, ang inalagay niyang address doon sa kanyang mga legal documents, mga government IDs, ay di yung lugar na inatirhan niya dyan sa kabila. Kaya lumalabas po na hindi ka na residente ng ating lalawigan. Gayon pa man, hindi po mawawala ang puntos na miski ikaw po ay hindi na residente din, of course, mahal na mahal mo pa rin ang ating lalawigan. So, dapat yan po ay maintindihan ninyo. Dahil there's no such thing as double permanent address. There's no such thing as that. So ngayon, yung mga kababayan natin, yun ang nagkakaroon ng problema. Dahil ayaw nilang magpa-RT-PCR test, pag mauwi sila din, ina-insist nila na sila ay residente, gayon man, wala silang maipakita na validong ID na nagasabi na ang inagamit nila na address bilang residente ay yung dini sa ating lalawigan. So maliwanag na po.
kung ikaw po ay hindi residente at hindi na po nakatira din sa Marinduque sa mahabang panahon at wala na po kayong ID na nagapakita na kayo po ay lehitimong residente din yung mga legal documents nyo po, yung mga government IDs nyo po, yung mga present government IDs po ninyo ay nagasabi o hindi po naka-indicate doon na ang address po ninyo ay din sa lalawigan, ibig sabihin po, kayo po ay nasa ilalim na sa kategorya na domestic traveler. Pag domestic traveler, base po dun sa Resolution 101 at dun po sa executive order ng ating pong pamahalaang panlalawigan na pinirmahan ng ating gobernador, kung ikaw po ay domestic traveler, kailangan pong pag mauwi ka din sa Marinduque, magapakita ka ng negatibong resulta ng inyong RT-PCR test at dapat po yan ay magagamit lamang pag kinuha nyo po, pag dumating na po yung resulta ng inyong RT-PCR test na nagasabing kayo po ay negatibo, sa loob ng 3 araw dapat ay makabayahe po kayo din sa ating lalawigan. Naintindihan nyo po? O yung live birth ko po ay nakalagay po doon, di po ako pinanganak sa Marinduque, yung live birth ko po. Tama po yan, yung ating pong mga live birth ay yung mga birth certificate, ano po, naka-indicate doon yung address o yung lugar kung saan kayo pinanganak, for example, sa bayan ng Buwak, Marinduque. Pero hindi po yan inagamit as basis, ano po, na nagasabi na kayo po ay residente na dahil kung kayo po ay sanggol palaang at wala pang ID ay pwede po yan. Pero kung kayo naman po ay nasa legal age na po o mga estudyante na, ay malamang sa malamang ay lumipat na po kayo dyan sa Metro Manila o kaya po sa mga karating probinsya. At kung lumipat na po kayo at hindi na po kayo na uwi din at dyan na po kayo nakatira, ay ang mga legal documents nyo po, ang mga government IDs na inagamit nyo, pretty sure ay naka-address na po kung saan kayo nakatira dyan sa inyong halimbawa sa Metro Manila o dyan po sa mga karatig lalawigan natin. So hindi po inagamit ang live birth o ang birth certificate para magsabi na kayo po ay residente. ID po ang kailangan. O yung provincial ID po ba ay valid? Yes po. Valid po ang provincial ID. Base po yan doon sa sinabi ni Governor sa kanyang programang Press Be With You. O maliwanag na po kung hindi na po kayo residente din sa ating lalawigan, wala po kayong maipapakita na anumang ID na nagasabi na kayo po ay din na nakatira, kayo po ay mapatak. Sabi na sa salita natin, mapatak o mag-fall sa kategoryang domestic traveler. At kung domestic traveler na po kayo, kailangan nyo pong magpakita at mag-provide ng negatibong resulta ng inyong RT-PCR. Mahalaga po, RT-PCR test po ang inyong ipapakita. Hindi po antigen, RT-PCR test. At the same time, kailangan nyo pong makipag-coordinate sa atin pong opisina ng gobernador para naman po doon sa tinatawag na TCP. Ngayon po yan ay sa ESPAS na, mabilis na po, nakakatuwa naman, in fairness naman po sa atin pong provincial government, ay mayroon na po silang account doon sa SPAS. So punta lamang po kayo sa SPAS. Ang link po niyan ay ito, www.s/pass.ph. Mag-login lang po kayo doon at yung mga nandyan po sa sina Vince ang nag-approve po noon. Once na may approve na po kayo, di pwede na po kayong umuwi din po sa ating lalawigan. Sana po'y naiintindihan nyo yung aspeto na yon. Ngayon, ang tanong, yung iba, nakakatuwa dahil mabilis nilang naintindihan na kapag login sila at nakakuha ng account sa SPAS at naaprubahan na.
at nakapag-provide din sila ng ID nila. Yung iba naman na nag-fall under domestic traveler nga ni po ay kumuha ng RT-PCR. Ngayon ang kamukat-mukat kahapon po ay may nilabas na panibagong resolution number 1 ito, resolution number 104. Ito naman po yung only essential traveler into and out of Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, and NCR will be allowed. Ano po? O, ito naman po, ay may lumabas nga ni po itong resolution number 104 na nakaapekto naman sa ating mga kababayan. Naguluhan sila dahil may isa na namang kategorya na nalabas, ano po yung tinatawag naman ng mga essential or non-essential traveler. Ay under din po yan ng tinatawag naman na authorized persons outside their residences o APOR. So, may mga kababayan po kita na nakapagpa-approve na daw po pala sila sa SPAS. Sa s/pass.ph. Ngayon ang tanong nila ay pwede daw po ba silang makauwi? Ano po? Dahil meron po yung kabiat nga na simula March 22 hanggang April 4, ang lahat po ng mga, mag-umpisa po kita yung mga APOR, non-essential traveler, ay hindi po pinapayagang makapasok sa ating lalawigan mula March 22 hanggang April 4. Base po ito dito sa bagong resolution number 104 na nilabas ng IATF kagabi. Ibig sabihin, ang mga affected individual po dito, kung kayo po ay galing sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, at Bulacan, at kayo po ay mga domestic traveler, hindi po kayo nagadala ng mga essential commodities paparinis sa ating lalawigan, hindi po kayo mga government employees, hindi po kayo mga anong tawag dito hindi po kayo mga nandoon sa tinatawag na nag-provide ng humanitarian services. Hindi po kayo mga frontliners. Ibig sabihin, hindi po kayo makakapasok sa ating lalawigan mula March 22 hanggang April 4. Miski meron na po kayong approve na SPAS na inaprobahan ng atin pong pamahalaang panlalawigan. That's the sad part. So kung may mga tanong po kayo dyan, bigyan nyo po ako ng senaryo at apaliwanag ko po sa inyo kung saan po kayo mag-fall na category. Ito pa po ang isang update. Limitado lamang po ang papayagang makapasok sa atin pong lalawigan sa darating po na mga araw. Ayon po sa pahayag ni Governor Presbitero Velasco Jr. sa kanyang programang The Governor's Hour kahapon, na tinutukan po natin, may kaukulang bilang lamang po ang mga manlalakbay na maaaring makapasok din po sa ating probinsya. Yan po ay sa darating na Holy Week sa pagitan po ng March 28 hanggang April 4, 2021. Sa bayan po ng Buwak ay 2,000 individual lamang po ang papayagang makapasok. Sa bayan naman po ng Mugpog, 1,000 lamang po. Sa bayan ng Santa Cruz, 1,000 po. Sa bayan po ng Torrijos, 2,000. Sa bayan ng Buena Vista ay 500. At sa bayan ng Gasan, 700 individual lamang po ang maaaring makapasok. Opo, sa karagdagang mga balita patungkol po sa mga aktibidades sa Holy Week,
Yung mga namamanata po na gustong gawin yung kanilang mga panata ay pwede naman po. As long as hindi po kayo magkakumpul-kumpul o magkasama-sama. At lagi nyo pong apairalin yung physical distancing. Wala din po kitang gagawing mga prosesyon at limitado lamang po ang bilang na maaaring makapasok sa atin pong mga simbahan. Ayan, hindi rin po papayagan ang mga magapenitensya dahil sabi nga ni po ay mas mainam na lamang po itong gawin yung sa sarili mo, magdasal, humingi ng tawad, mag-meditate sa inyo na laang pong mga tahanan para makaiwas po at matulungan natin ang pamahalaan na mabawasan ang lumulobong kaso ng COVID-19 sa atin pong bansa. So sana po ay naintindihan nyo yan at sana po ay habaan nyo ang PC ninyo mga kababayan, mga kalalawigan dahil alam nyo po at the end of the day, dahil sa tumataas po ang bilang ng COVID-19 cases dyan po sa Metro Manila. Sana naman po, ito po ang ating dasal. Huwag na po kitang dumagdag pa sa mga tao na magadala ng COVID sa inyo pong mga mahal sa buhay. Magtulungan po kita para pagdating po ng taong 2022, kita po ay sama-sama, kita po ay sama-samang magkakita, at kita po ay buo ang pamilya. Mas mahalaga po na pagsabit ng taong 2022 at sa mga darating pa pong mga taon, ang inyo pong mga kapamilya ay buo pa rin intact, hindi po naapektuhan, hindi nawala ang isa o ang ilan dahil sa COVID-19. Mas mahalaga po yan, mga kababayan. So ngayon, kung meron po kayong mga senaryo ngayon, pwede nyo pong ipadala yan sa atin para masagot po ng inyong lingkod. Ito, sabi ni Annalyn Perecera, magandang gabi po. May espas na po kaming mag-asawa at acceptance letter. Ang travel po namin ay sa March 30. Makakauwi po baga kaming mag-asawa? Opo. Ang tanong ko po dyan, ano po ang inyong purpose? Ano po ang inyong layunin sa pag-uwi din sa atin? Okay. Kung ang layunin, sabi ay assumption ko po kung ang layunin mo po sa pag-uwi din ay ikaw po ay magabakasyon laang at anya ay mabisita sa inyo pong mga mahal sa buhay din hindi po kayo papayagang makapasok dahil kayo po ay lumalabas na ang inyo pong travel ay non-essential o for leisure laang. Dahil hindi na po kayo residente din sa ating lalawigan, ito po'y sa aking palagay lamang ang sabi nyo po ay meron na po kayo, miski approved na po, meron na po kayong espas, meron na ring acceptance letter, at supposed to be ay mag-travel po kayo this coming March 30. Ipagpalagay ko po dahil hindi kompleto ang inyong detalye na kayo po ay hindi na residente din sa ating lalawigan at walang anumang maipakitang ID na nagasabi na kayo ay residente din sa ating lalawigan at wala po kayong business na agawin din sa ating lalawigan. Inapagpalagay ko lamang po dahil hindi kompleto yung detalye ninyo, ay kayo po ay mag-fall doon sa tinatawag na non-essential traveler o doon sa domestic traveler. Ibig sabihin, hindi po kayo papayagan na makapasok din sa ating lalawigan kung ang uwi nyo po ay sa March 30. Miski approve na po ang inyong espas o miski meron na po kayong acceptance letter.
Eto, ay nakalimutan ko palang itanong kabayan ha, Annalyn Peracera. Pinagpalagay ko din laang yon na ikaw ay galing sa NCR at doon sa mga lalawigan na binanggit ko kanina. Iba po ang usapin kapag kayo naman ay nanggaling halimbawa, doon sa mga probinsya na hindi sakop ng GCQ, iba po yun. Kung kayo naman po ay galing sa, halimbawa, sa Quezon Province, sa Batangas, ay pwede po kayong makapasok dito. Kaya, kayo po ay gasabi laang ng totoo. Mahalaga po yung magsasabi ng totoo. Huwag po kayong magabobulan dahil at the end of the day, kung meron po na kayo ay maging carrier ng COVID-19, grabe po ang epekto na inyong magagawa sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya mag-ingat po kita mga kababayan. Lawakan po natin ang ating pasensya at pangunawa. Lahat po ng inagawa ng ating pamahalaan para po sa kabutihan ng atin pong mga kababayan. Ninyo, natin mismo. Hoy, nanunood kabayang Laila Morillo Perder. O may mga special concern pa po baga kayo? Mga senaryo ninyo na gustong ipaabot sa atin para masagot ko po? Sabi ni Geraldine Ferranco, kabayan, magapadala na laang po ako ng mga bagahe sa door-to-door. Wala po ba yung magiging problema? Salamat po. Nako, napakaganda po niyan, kabayan, na magiging hakbangin po ninyo na magpadala na laang ng mga gamit sa door-to-door. Dire-diretso naman po ang biyahe ng mga sasakyan na yan. At halimbawa, dahil ang mga door-to-door po natin ang inasakay ay mga essential commodities. So, kung meron po kayong gustong ipa-door-to-door, kung meron po kayong contact number, ipa-door-to-door mo na lamang, kabayan. Mas mahalaga po na ma-secure ninyo ang inyong kaligtasan at kaligtasan ng mga mahal nyo sa buhay na adatnan nyo din sa ating lalawigan. Opo, tama po yan. Yan po ang napaka-best na solution. Ipadala na lang po sa door-to-door. Wala naman po yung problema. Kung gusto nyo po ng contact number ng door-to-door na mapapagkatiwalaan, ay pwede ko pong ibigay sa iyo para mas secured ho ang pagpadala nyo din maganda pong hakbang yan, mas maganda po yan. Mas sinasaluduhan po natin ang ganyang mga tao na may malawak na pangunawa. Hi, kay special shout out kay Connie. Sino ito? Connie Season? Sino si Connie? Connie, asawa ni. Hi, hello, magandang gabi, long time no see. Oo, binati ka. Panoorin mo, kabayang Laila Morillo Perder, itong ating live feed. Mamaya pagkatapos ng live feed natin, isa lang mo dyan sa malaking TV mo, dyan sa Germany. Dahil kanina pa lamang ay akin ang binati ikaw. Ayan, si Dan Mar Castillo, ano po ang tawag sa mga anak ko na nag-aaral din sa Maynila na inabutan ng lockdown at gusto nang umuwi? Nako, magandang puntos yan, kabayang Dan Mar Castillo. Ano po ang tawag sa mga anak ko na nag-aaral sa Maynila na naabutan ng lockdown at gusto nang umuwi? Kabilang pa rin po siya sa tinatawag na LSI. Ibig sabihin, sila po ay makakauwi din sa ating lalawigan basta sabihin po nila na sila po ay na-lockdown dahil nag-aaral po dyan sa Maynila. Provided, kabayan ha, Dan Mar Castillo, na yung mga anak mo, meron silang mga ID na magapakita na sila ay residente ng anumang bayan din po sa ating probinsya. So sila po ay may kukonsiderang LSI o mga na-stranded dahil nga po dito sa pandemya. Ito ay dahil kulang-kulang po yung mga informasyon na inyong inabigay, inapagpalagay ko lang po. Buuhin nyo po. Halimbawa, ako ay si Juan, nakatira sa NCR, matagal nang hindi na uwi. Ano pong tawag sa akin? Yun ang mga pwede kong sagutin po sa inyo ng kompletong detalye.
Si Manilyn Reyes, aba, artista ito, nanonood, ang talagang yanong ganda ng ating programa, Pati artista ay nanonood, artista na nga ni ang nagasalita din sa inyong harapan, artista pa ang nanonood, ayanong ganda talaga nito, O si Manilyn Reyes po ito, makiki-shoutout laang naman po ako. Ay naman pala naman, kala ko merong matinding tanong itong si kabayang Manilyn Reyes. Ay, lady, shoutout natin ang ating mga kapamilya, ang lahat ng Reyes family dyan naman sa Barangay Angas. O si DJ San is also watching right now, right there. Hi DJ San, I love you, Momo Chup Chup. Pa-shoutout naman, DJ San, also known as Ana Maria. Binanggit talaga ang buong pangalan. Ang pinakamaganda sa sangkalupaan, napakagaling kumanta, hitik sa bunga. Ana Maria Arcelia. Ito si JC Logatok. Ako'y inapasakit mo ang ulo, JC Logatok, ha? Alam kong yanong galing mo, ikinagatanong. Pa-joke lang, JC, ha? JC, ang tanong ni JC, Sir Myong, if every week, pwede bagang umuwi kung galing lamang naman siya sa Lucena? Hindi po siya frontliner. Maraming salamat po. Anong inagawa sa Lucena at perming naalis? Wag na mag-alis-alis muna at kung hindi naman importante at hindi naman kahalagahan ang pag-alis, ay wag na munang umuwi. Now, ibang usapan, kung dahil naalis at every week ay naparoon sa Lucena for a business reason, under na siya ng APOR. Pwede naman po siyang magpabalik-balik provided kung siya po ay APOR, kailangan niya pong magpakita ng negatibong resulta ng inyong RT-PCR test. Ngayon, ay di magkakatalo na lang dyan kung gusto mong palaging sundutin ng iyong ilong at palaging inapasakan ng cotton buds o ng mahaba-habang bagay ang iyong ilong at walang problema yun sa iyo at namanhid ka na dahil tinanggap mo yung mga sakit, manhid na ang iyong kalooban, ang iyong ilong sa pagtanggap ng mga sakit na yan, ay pwedeng-pwede naman. Pwedeng linggo-linggo kung ikaw po ay APOR, basta meron ka laang RT-PCR test. Dahil sabi po dito, yung Lucena po kasi ay hindi naman sakop ng GCQ areas. Okay na kabayang JC Lugatok? Talagang ako ay na-pressure mo rin, na sumagot sa iyong tanong. Stephanie Agustin Aceres, paano po kung mag-process po ako dyan ng kasal, andyan po kasi yung boyfriend ko, sana all may katipan. Magandang tanong yan, mag-process ng mga papel dahil magpakasal. Saan ka po muna manggagaling? Sa NCR, sa Bulacan, sa Cavite? Kompletuha ang iyong tanong. Ayoko na munang magpalagay dahil minsan hindi rin ako mapalagay. Si kabayang Laila Morillo Perder, Sis Connie, hindi pa tayo pwedeng umuwi, sabi ni DJ Myong. Wag munang umuwi. Diyan po kasi plano naming magpakasal, hindi po ako residente dyan, maraming salamat po. Kabayang Stephanie Agustin Aceres, kailan nyo balak magpakasal? Alam mo, sabi dun sa Resolution 104, kung nasa GCQ areas, though hindi naman GCQ areas ang ating lalawigan, 10 lang ang pwede na magpakasal. Ay kaya kung ako sa'yo, ay wag muna magpakasal ngayon. Kung pwede laang naman, kung pwede laang naman. So, ibig sabihin, kung hindi pa kayo pwede magpakasal ngayon, ay hindi ka muna ga-asikaso din, ipagpaliban na laang muna. Hanggang magkatipan na laang muna. Joke laang po, ako po'y nagabubulan laang. Ngayon, kung ikaw po ay manggagaling sa Metro Manila, NCR, o mga karatig lalawigan na under ng GCQ, ay wag ka na po munang umuwi ngayon after na laang po ng April 4.
Dahil baka meron pong panibagong resolution o guidelines sa pag-uwi po ninyo dahil hindi ka po makakapasok din. Doon sa mga araw po na binanggit ko ha, March 28 to April 4. Geraldine Ferranco, tama po, naisip ko po ang pamilya ko, ang kaligtasan nila. Sige po, daw po nga ni Kabayan, mahingi po ako ng number ng door-to-door mula po, paparian po dyan sa Buena Vista. Maraming salamat po, Kabayan. Oo, message mo ako, Kabayan, ha. I-add mo ako sa aking Facebook, Romeo Mataak Jr. Yung may junior, ha. I-message mo ako doon para masagot ko ang iyong, mabigay ko sa iyo ng number ng door-to-door. Hindi ko po na-endorse, ha. Gusto ko lang maging secure ang bagahe mo na apadala din sa ating lalawigan. Dahil ikaw ay anong bait at ikaw ay maalam sumunod at inaisip mo hindi lamang ang pansarili mong kaligtasan, bagkus ay ang seguridad ng iyong mga kapamilya at mga kababayan. Kaya abigay ko sa iyong door-to-door na mapapagkatiwalaan. Ang galing kong endorser. Ano? DJ Myong, sis Connie, taga Batangas po siya. Hi, Kabayang Connie, nice meeting you. How are you? Maria Fe Magyaya Inocencio, pa-shoutout po sa Barangay Daypay, sa Ramos family at Magyaya family from Pasig City. Stay safe, mga kababayan. Oo, hi Manilyn Reyes, artista. Salamat po, DJ Myong. Eddie Mar Ricamata, pa-shoutout po ako, DJ Myong from Cainta Rizal. Laila Morillo Perder, DJ Myong, pa-shoutout naman kay DJ Adrian. Sister Connie, why are you crying? Bakit? Nasaan si Sister Connie? Sino ito? Si Connie Reyes? Nanay ni Vico Soto? Joke lang po. DJ Myong, magatanong lamang ako, paano ako makakauwi ng Batangas? Bulaan itong si Kabayang Laila Morillo Perder na nandyan sa Germany. Huwag kang magaganyan. Alam ko ang iyong sitwasyon nung naari ka pa at gusto mong umuwi sa Germany, ha? Alam ko pong hindi ka pa mauwi din sa Marinduque dahil kakabakasyon mo palaang. Paano po kung walang ID, mga anak ko, pero kasama po ako sa pag-uwi na merong ID? Magandang concern po yan, ano? Tumawag po kayo sa office ni Governor, nasagot po yon. Medyo talagang mahirap lamang po dahil paraging nagatutot-tutot. Pero pag natapos na po yung isang caller, ay matsyempohan nyo po, masagot po yan. Pero sigurado po ako, makakapasok po kayo dito sa Marinduque dahil LSI po ang iyong mga anak. Si Stephanie Agustin Aceres, Sultan Kudarat po, Mindanao po ako, sir. Sino nga ni Ari? Ano nga ning concern na rin si Stephanie? Si Stephanie, yung planong magpakasal na taga Sultan Kudarat. Kabayan, ang mapapayo ko sa iyo, if I will give you a response to your concern, ay huwag na po muna kayong umuwi din sa pagitan ng Holy Week, that is from the period of March 28 to April 4 dahil medyo marami pang mga konsiderasyon na kailangan pong gawin at mga guidelines na kailangan nyo pong sundin. So after na po noong March 4, mag-ano na lamang po kayo, maghintay-hintay, nung April 4, maghintay-hintay na lang po muna kayo. Then afterwards siguro, ay balik po kayo, mas mabilis na po siguro yung proseso by then. Ang reason lamang po niyan kung bakit talaga inahigpitan ngayon, dahil alam naman po ng lahat ng ating mga kababayan na every Holy Week, dagsa ang mga nauwi din sa ating probinsya dahil kilala ang ating lalawigan sa pamosong Moriones Lenten Rites. Kung hindi po magalagay ng mga paghihigpit ang atin pong pamahalaan, sigurado po ako, baka tumaas ang kaso ng COVID-19 din po sa ating probinsya. Gusto nyo po baga
na makasama sa mga inabalita na ang ating isla ay biglang tumaas ang kaso ng COVID-19. Siyempre, ayaw po nating mapahamak ang ating mga kapamilya din sa ating mahal na probinsya. Kung mahal nyo po ang ating probinsya, kita po ay mag-sakripisyo pansamantala. Naku, pwedeng-pwede na talaga akong kumandidato. Ano? Joke lamang po yan, ha? Wala pong halong yun, ha? Puro halong biro lamang po yun, ha? Oo, siguro ako naniniwala talaga ako sa ating mga kababayan, sa mga politiko, sa mga national, mga local chief, mga kababayan natin na mga pinuno, mga mayor, yung mga may katungkulan, at the end of the day, ang atin namang mga kababayan ay marunong naman niyang umunawa. Kailangan lamang talagang, kailangang makiusap. Kailangang ipaliwanag. Dahil yung mga kababayan natin, pagaling sa Marinduque, anong babait niyan? Yan ay marunong umintindi. Minsan lamang talaga yung ibang mga local chief executive, parang kulang ng paglambing at kulang ng pagpapaliwanag sa kanilang mga nasasakupan. Si Christopher C. ang ating kasama at may-ari po ng Lucky 7 Channel 3 ay nanonood ngayon pa. Shoutout naman kay Baby Perez Luarca. Yung mga kababayan natin, mga politiko, medyo magpaliwanag ng husay. Huwag masyadong magalit agad dahil paulit-ulit na tanong ng ating mga kababayan. Pagpaliwanag naman palagi, ayan naman ay, kumbaga ay, if we are giving them an information, proper information, and if we are helping them to be educated, but at the end of the day, yan ay lalawak ang pangunawa at maintindihan niya kung ano yung mga polisiya na gusto nyo pong inapaabot para sa kanila. Jovelyn Dumay, ako po si Jovelyn. 1 taon na po akong hindi nakaka-uwi. Ngayon po sanang schedule ko sa 29. Approve na po yung S-Pass ko. Meron po akong voters, naka-address po sa Buwak. Nais ko pong sanang uwian ang aking mga anak. Stay sana ako ng 1 month dyan. Dito po ako ngayon, nagatrabaho sa Pasig. Makaka-uwi po kaya ako sa 29? Ito magandang tanong, kompleto ang detalye. Kung ikaw ay nakaschedule na sa 29, approve ng iyong S-Pass, meron kang voter's ID na naka-address din sa Buwak, mauwi ka para sa iyong mga anak, ay makaka-uwi ka po dito. Yes. Base po sa senaryo na binigay mo, makaka-uwi ka po dito. Geraldine Ferranco, maraming salamat. Susan Prado. Good evening, DJ Myong. Ask ko lamang po, matagal na po akong hindi nakaka-uwi dyan sa atin sa Marinduque. So ako po ay belong to domestic traveler. Then, dito po ako naninirahan ngayon sa Bulacan under po ng GCQ. Meaning, hindi ako pwedeng makauwi dyan. Yes, hindi po kayo makakauwi. Sa ngayon, hanggang ano po yan, more so hanggang hindi po nababago at naamyendahan ang resolution number 104. Hanggat existing po ang resolution 104 at nasa ilalim pa rin po kayo ng GCQ, maliban na lamang kung may inilabas po na executive order ng ating gobernador, hindi po kayo pwede pang makauwi din sa ating lalawigan. Yun ang mga tanong, mga senaryo kompleto. Mabilis nating mabigyan ng sagot. DJ Myong, tanong ko lamang po, may possibility po kayang magbago uli ang patakaran paglipas ng April 4? Opo.
hindi pa po natin alam, pero nakikita nyo naman po, kamakailan lamang yung Resolution 101. Ilang araw lamang po yun. Ilang araw lang ang tumagal ng Resolution 101. Nasabi binibigyan na ng pahintulot na maglakbay ang ating mga kababayan miski galing sa NCR, Bulacan o Cavite. Di po baga, ang kailangan lamang ay sundin kung ano po yung ina-implement noong receiving municipality o receiving province. Pero ngayon, kita nyo po yan, nabago na naman. Meron na namang Resolution 104. So, we do not know kung ano po yung magaganap after April 4. Thank you po, Sir Myong. Ask ko lamang po kung magkano ang pamasahe sa door-to-door at alaw po baga ang discount. Danmar Castillo. Yan lang kasi kabayan. Anong natanong mo? Tao ang asakay sa door-to-door o bagahe? Oo. Aliwanagin mo ay pag mga karning baboy asakay sa door-to-door, hindi po pwedeng makapasok yan. Ha? O pag tao ay liwanaga kabayang Danmar Castillo kung anong asakay mo sa door-to-door. Hello po, galing po kaming Taguig. Makakauwi po ba kami sa Gasan, Marinduque? Sa March 30 po, may espas na po kami at acceptance letter. 8 days po sana kami dyan. Babalik din po sana. Maraming salamat po. Sa sitwasyon mo, kabayang Annalyn Peracera, galing ka po sa GCQ area at ikaw po ay wala namang dalang mga essential commodities o hindi naman po kayo government officials o hindi po kayo medical practitioners o medical frontliners. At the same time ay meron pong mga kabyat yun ay kung hindi po kayo kabilang doon sa kategorya na sinabi ko at ito lamang pong sinabi ninyo na parang for leisure lang po, na pagpalagay ko for leisure po ang uwi nyo dito, hindi kayo papayagan na makapasok po dito sa ating lalawigan sa mga araw na sa araw ng March 30, miski approved na po ang inyong espas. Dexter Labay, pwede po baga kaming makauwi ng mag-asawa sa March 30 ng gabi? May acceptance letter na po kami galing sa barangay at munisipyo. May espas na rin po kami sa Taguig. Salamat po sa sagot. Base po dun sa iyong sinabi, hindi po kayo makakauwi dito dahil hindi po kayo kabilang doon sa, eto yung mga sasabihin ko po ulit, hindi po kayo kabilang doon sa mga binanggit ko na kanina. Lahat mababypass po lahat po ng mga na pre-approve bago po ilabas itong 104 resolution, mababypass po lahat yun. Magandang gabi po, DJ Myong. Nilo Vargas here. Tapos na yata ang internet ni DJ Myong. Bakit? Wala na po ako? Danmar Castillo, sana ay pwede po kaming makauwi. Dexter Labay is watching. Alright, kita po ay pansamantala ng magpapaalam. Maraming salamat mga kabarangay. Maraming salamat mga kapamilya. Kung kayo po ay may mga katanungan pa, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa 0925-88-59-57-8. Ngayon din po sa ating Facebook account, that is facebook.com/MarinduqueNews. Maraming salamat sa inyo pong ginawang pagtutok at pagsubaybay at pagmamahal sa inyong DJ Myong. Dito po sa ating programang Erguhan, kasama po ang inyong nag-iisang DJ dito po sa lalawigan. Of course, sa Marinduque News pala, dahil nandyan si DJ San, baka kita ay mapiuran. Thank you so much for the understanding, kabayang Susan Prado. Once na magbisita ka din at umuwi ka sa ating lalawigan, let me know and I will definitely give you a virtual hug. Thank you so much. DJ Myong, yung Resolution 104 ay hanggang kailan po ang effective
date. Ano? Ganito po yan, kabayan. Hanggat wala pong inilalabas na bagong resolusyon o pag-aamyenda doon po sa Resolution 104, continuous po yan, mananatili po yang epektibo. JC Lugatok is watching. Aba, sharer pala natin tong si JC Lugatok. Si JC Lugatok na mahal ni... just message me and I will let you know who he or she. Binigyan ng issue, ay patapos na. Ay, joke lamang yun, JC, ha? See you soonest, JC. May utang ka pa sa akin, hindi ka pa nagapa kanton ka naman. Hi, greetings from Canada. Corazon, Charlie Boys. Nanonood pa baga dyan ang aking mahal na pamangkin, si Rainier Tam. Tutoy, nandyan ka pa baga? Ako hintayin mo't kitay gatong it. Joke lamang po yun. Joke lamang po yan, joke lamang. Oh, teka. Rainier, nandyan ka pa baga? Ang aking gwapong pamangkin at mahal kong pamangkin na nanonood na may iniwang mahal din sa Marinduque. I-comment mo kung nandyan ka pa at abigyan ta ng tugtugin. Tutoy, nandyan ka ba baga, Tutoy? Mag-comment daw nga ni. Mukhang wala na yung aking pamangkin. Akin pa naman sanang alokohin. Oo, ay miski wala na, ay akin na lang sabihin na message ko na lang na panoorin niya aryay. So, itong aking pamangkin ay di nagbakasyon nga ni din sa amin. Ay ako'y tuwang-tuwa at anong luko? Ay manang-mana. May pinagmanahan si Tutoy Rainier Tam ng Bulacan ay durong iniwan din naman sa Marinduque, pero meron pala siyang mas mahal. Ito'y mga teenager kasagsagan ng mga sabi nga ni ay kaligatan. Kaya naman, alay ko ito sa iyo, Tutoy. Alay ko sa iyo itong kanta na ito dahil alam kong gustong-gusto mo at ayaw mo pang umalis din sa Marinduque. Dangan lang at si mama mo at si papa mo ay gustong-gusto ka nang isama ulit dyan. Kaya naman, para sa iniwan mo din sa Marinduque, ari ang tugtog na aalay ko sa iyo. Tama ba ito? Ito pala. Si ang kumanta? Parang yan ba yun? Tama ba ako? Parang, Ito. Para talaga sa kanya itong kantang ito. Dahil, tama pala ako nang napindot. Ito.
Tayo po ay isang magkakapamilya. Thank you so much, Ate Cathy Mataak Bueno. I love you, Teng. I miss you so much. Miss na kita, ate kong mahal. At sa nanay ko, Nanay Fe at kay Ama. Sa aking mga kapatid, kay Tita Babes at kay Tita Laga at kay Tita JB. Ingat kayo palagi dyan. God bless. Momo chup chup. Mabuhay ang Marinduque. God bless mga kababayan. Ang programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod. Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atalana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA.